Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-109 na kabanata. Ang pagdating ng mga Ferrari. Totoo ba ito, wika ni Simon, habang napatayo ang lahat sa kanilang kinauupuan. Ang iba sa kanila ay naglakad patungo sa gate para tingnan ang sasakyan. Totoong Ferrari ito, pagkukumpirma ni Walter habang nakaparada ang asul na sasakyan sa may pintuan. Totoo nga ba talaga ang mga sinasabi niya? Ito ba ay sarili niyang Ferrari? Talaga bang mula siya sa mayamang pamilya? Sabi ng isang kamag-anak. Ang miyembro ng pamilya ay natulala at na-confused. Biglang nagsalita si Yvonne sa lahat. Tumigil nga kayo sa pagiging tanga. Kay Brian ang Ferrari na iyan. Naiintindihan na nila ang lahat at nakaramdam sila ng higit na paggalang kay Brian. Sinabi ng isa, katulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi ito sasakyan ng binatang iyon. Paano ang isang katulad niya ay magkakaroon ng kakayahan makabili ng Ferrari? Sumang-ayon naman ang isa. Ang boyfriend ni Yvonne ay napakahusay. Nasa mid-20 lang siya, at nakakapag-drive na siya ng Ferrari. Tama, isa siyang gwapong matalino at mayaman. Ang pamilya natin ay magbi-benefit sa kanya, kung papakasalan si Yvonne, wika ng asawa nito. Sa inyong lahat, ito ang aking Ferrari. Gusto niyo bang pumasok at tingnan ito? Magalang na tanong ni Brian sa pamilya ni Yvonne. Si Margaret, Yvonne, Walter at Elizabeth ay naglakad patungo sa gate para tingnan ang sasakyan. Lumabas ang driver ni Brian, at iniabot ang susi sa kanya. In-order ko ang sasakyan ito noong nakaraang taon, at nai-deliver ito, 6 na buwan na ang nakakalipas. Ang kabuuang naibayad ko ay $250,000. Habang ginagawa ito, marami akong hiniling na kinakailangan. Ang resulta ay ang nakikita ninyo sa inyong harapan. Tinanong ko ang Ferrari Company, tungkol sa aking sasakyan, at sinabi nila dahil sa specifications, ito ay nasa top 30% na na-sold out sa buong Ferrari Company. Ipinakita ni Brian ang kanyang pinakamamahal na Ferrari kay Margaret at sa iba pa. Pagkatapos ay winagiway nito ang susi sa kanyang kamay at sinabi, "Ipapakita ko ito sa inyo ngayon." Pinindot ni Brian ang susi at pinanood ito ng may kagalakan. Habang ang dalawang pintuan ay tumataas. Nang sandali ring iyon, ang bubong ay dahan-daang bumubukas. Para itong isang palabas na science fiction na pelikula. Ang bubong ay nakatago sa magkabilang gilid sa bandang likod. At ang dalawang gilid ng pintuan ay nanatiling nakahang, na parang pakpak. Ang sapphire blue Ferrari ay kakaiba at napakaganda. Na pinagmulan ng pagkabighani, ng mga miyembro ng pamilya Phillips. Mr. Phillips, di ba po gusto nyo itong subukan? Sige na po, pumasok na kayo. Hindi, sagot nito. Ang mga mas bata ay mas mahusay magmaneho. Nagsalita lang ako ng mga walang kabuluhan. Nag-alangan siyang subukan ito, at natatakot na baka may masira dito o may bangga ito. Yvonne, hayaan mo na ipasyal ka ni Brian dito sa paligid ng Purple Down Lake. Nagpatuloy si Walter, habang itinulak ang anak papasok sa sasakyan. Magandang idea yan, sige Yvonne, sumakay ka na, wika ng kanyang nanay. Na nai-excite para sa kanyang anak. Yvonne, tara na, bakit hindi ka pa sumakay, tanong ni Brian. Ngumiti ng malambing si Yvonne at pumasok. Hindi talaga siya nakakasama ng solo ni Brian, at ito ang first time na makakaupo siya sa Ferrari. Kaya naman siya ay super excited. Nang sasakay na si Brian sa Ferrari, nang biglang napansin niya si Kelly at Alex na nakaupo pa rin sa lamesa na nasa courtyard. Tinawag niya ito. Alex, mamamasyal lang kami sa paligid ng Down Lake. Umaasa ako na makikita ang Ferrari mo na nagkakahalaga ng 2 million sa aking pagbalik. Nang kumaway na si Margaret, pinaandar na ni Brian ang Ferrari patungo sa paligid ng lawa. Habang pinapanood ang sasakyan na may 4 na apoy mula sa exhaust ng cylinder, ang lahat ay na-impressed. Nang bumalik na ang lahat sa courtyard, nagsimula na naman nilang kotsain si Alex. Sinabi nila na si Brian ay perfect boyfriend, habang siya ay isang payaso na madaldal. Tumingin si Simon kay Alex, at sinabi kay Margaret, "Lola, ano kaya kung tumawag ako ng tao, para sipain ito palabas sa ating bilya?" Tumingin si Margaret kay Kelly, at sarkastikong sinabi,
Di ba sinabi niya na may magpapadala sa kanya ng Ferrari na nagkakahalaga ng 2 milyon? Paano natin makakaya na ma-offend ang mga mayayamang upper class? Ang iba ay pinag-uusapan si Alex kung gaano kawalang hiya at sinungaling. Ang pagsigaw maya-maya, at subukang pagpapaalis dito, habang panay papuri kay Brian. Alex, dapat ay umalis ka na, bulong ni Kelly dito. Naniniwala siya na kaya nagawa ni Alex ang mga ito ay dahil galit siya. Hindi ako nagsisinungaling. May magde-deliver ng sasakyan ko dito, sagot niya na walang ekspresyon. Marahan na tumigil si Kelly, at tumahimik. Tumingin si Sharon kay Alex, at sinabi, "Oo, naniniwala kami, na may magpapadala sa iyo ng mamahaling Ferrari. Hindi mo na naisip, sobra na ang kahihiyan na ibinigay mo kay Kelly, sa loob lang ng isang araw. Bakit hindi ka nalang manahimik o umalis?" Makalipas ang kalahating oras, may mga headlight ang nakita. Ang uncle ni Kelly ay tumayo sa kanyang kinauupuan at tumingin sa labas. Nakita niya ang malaking sasakyan na may asul at puting ilaw. Mukha itong isang armored security vehicles, sabi niya sa iba. Talaga, sagot ng isa. Ang truck na ito ay kakaiba, at mas malaki ito sa security vehicles ng mga bangko. Ang lahat ay nagtataka kung ano ang ginagawa ng security vehicles sa lugar nila. Ang lugar ng Purple Down Lake ay malayo sa syudad, at ang armored vehicle ay kadalasan ginagamit sa pagdala ng pera at sa mahahalagang bagay. Iniisip ng lahat na hindi naman electric area ang lugar, at hindi ito major road. Nakapagtataka na ang isang armored vehicle ay magpapakita dito. Mas lalo silang nabigla nang ang security vehicles ay patungo sa tapat ng kanilang bilya. Nang huminto ito sa bakal na gate, 2 armadong security ang tumalon mula sa sasakyan. May hawak na machine gun ang mga ito. Tumayo ito sa magkabilang gilid ng truck, at nagbantay. Habang pinapanood mula sa courtyard, ang pamilya Phillips ay natakot. Iniisip nila na ang isa sa kanilang pamilya ay may ginawang karumal-dumal. Bilang pinakamataas sa pamilya, si Margaret ang nanguna, binuksan ang gate at lumabas. Ang ibang miyembro ng pamilya ay nakasunod sa kanyang likuran. Napansin ng lahat na may hinihila pataas sa likod ng security truck. Huminto ito, at bumukas ang pinto. 2 lalaki at isang babae ang lumabas, at naglakad patungo sa courtyard. Ano ang nangyayari, pagtataka ng lahat. Sa paghusga sa kanilang mga itsura, maliwanag na kagalang-galang na tao ang mga ito. Nandito ba sila, para bumisita sa ating pamilya? Hello, pwedeng malaman kung sino kayo? Mabilis na lumapit si Margaret, para batiin ang mga ito. Pero wala siyang nakikilala o natatandaan sa mga ito. Nagtanong pa ito. Ang security vehicles na ito ay may kinalaman ba sa inyo? Hello, sabi ng isang lalaki, habang nakikipagkamay kay Margaret. Hindi nito ipinakilala ang kanyang sarili at mga kasama, hindi rin ito nagbigay ng masyadong atensyon. Maliwanag na may hinahanap ito. Nagtinginan sa isa't isa ang mga miyembro ng pamilya, at nagtataka. Mr. Sharp, isang karangalan ang makilala ka. Hello, wika ni Simon na humakbang sa harap. Nagkaroon siya ng pagkakataon na maglakad sa New York Exhibition Center, at natatandaan niya ang manager, na si Harold Sharp. Iniabot niya ang kamay patungo kay Mr. Harold na nakipagkamay ngunit medyo naabala. Nagpatuloy ito sa paghahanap sa mga taong nandoon. Lola, siya si Mr. Sharp, ang manager ng New York Auto Exhibition Center, pagpapaliwanag ni Simon sa kanyang lola. 80% na luxury car sa New York ay naibenta ni Mr. Harold Sharp sa mga upper class na mayayaman sa New York society. Siya ang isa sa mga tao na gustong makilala ng lahat. Ang lahat ay interesadong makilala si Mr. Sharp. Pero wala sa kanila ang naglakas loob na abalahin ito, maliwanag sa isip nila na may hinahanap ito. Ang babae na kasama ni Harold ay may ibinulong sa kanya. Sandali lang, sabi niya sa kanyang mga kasama. Tumingin ito sa buong pamilya at malakas na sinabi, Mr. Ambrose, nandito ba kayo? Nagsalita si Margaret at sinabi dito, Mr. Ambrose, Mr. Sharp, nagkakamali kayo. Ito ay pagtitipon ng pamilya Phillips. Wala rito na may apelyidong Mr. Ambrose. Ang lahat ay tumango ng pagsang-ayon. Hindi nila naisip si Alex dahil maliwanag na wala sa itsura niyang makilala ang mga kagalang-galang na mga taong ito.
Ang miyembro ng pamilya ay binuksan ng husto ang pinto para makita mabuti ni Mr. Sharp. Sumigaw ito ng 2 beses pero walang sumagot. Nakakapagtaka, sinuri ko mabuti, at ito talaga ang address, wika niya habang inilalabas ang cellphone, at pinindot ang call button. Naiintindihan ng kanyang kasama na tumatawag ito kay Mr. Ambrose at nananatiling tahimik. Habang naghihintay, nakarinig siya ng tunog ng cellphone mula sa garden. Na-surprise siya at natandaan na mula ito sa isang mumurahin na model ng cellphone. Ang mga miyembro ng pamilya ay narinig ang tunog ng cellphone ni Alex mula sa courtyard. Nagalit sila dito, at hindi pumasok sa isipan nila, na tinawagan siya ni Mr. Sharp. Si Mr. Sharp at ang kanyang mga kasama ay naging masaya, nang marinig na may nagri-ring na cellphone. At sinundan nila ang tunog papunta sa courtyard. Nataranta ang pamilya ni Yvonne, nang mapagtanto nila kung ano ang nangyayari. Sumunod sila kina Mr. Sharp patungo sa courtyard. Si Harold ay may masayang ekspresyon, nang makita niya si Alex na nakaupo sa lamesa kasama si Kelly. Nang makita at makilala niya ito sa New York Auto Exhibition Center, naaalala niya na nag-transfer si Alex ng ilang milyong dolyar sa account ng car shop. Gumawa siya ng mahalagang effort nang sa gayon ay maalala siya nito sa hinaharap. Mr. Ambrose, tawag nito habang nagmamadaling lumapit kay Alex. Ang kanyang mga kasama ay nakasunod. Nabigla si Kelly. Tinulungan niya tumayo si Alex at sabay na humarap. Nang ang mga miyembro ng pamilya ay tumingin kay Alex, ang pagkaunawa ay unti-unting pumapasok sa kanilang isipin. Napagtanto nila na hindi siya isang mahirap, katulad ng iniisip nila. "Hello Mr. Ambrose," nakangiting pagbati ni Mr. Sharp, habang inilapit ang kamay nito ng kusa upang makipagkamay. Ipinakilala niya ang isa sa kanyang mga kasama. Siya si Mr. Catulfo, ang presidente ng Ferrari Company. Nagpunta siya dito sa Amerika, para espesyal kang makilala. "Hello," wika ni Alex habang nakatingin sa lalaki. Si Catulfo ay lumapit upang makipagkamay. May sinabi ito sa wikang Italian, habang may ngiti sa kanyang mukha. Naisip ni Alex na nagpapasalamat ito sa kanya, sa pagtitiwala na magpagawa ng isang top caliber na Ferrari. At ipinakita nito ang kanyang kagustuhan at oportunidad na mapagsilbihan siya muli. Habang pinapanood ang mga nangyayari, ang mga miyembro ng pamilya Phillips ay na-shock. Nabigla sila sa kanilang napapanood. Hindi ito ang nasa kanilang isipan. Si Alex ba talaga ang Mr. Ambrose na hinahanap ng mga kilalang tao na ito sa lipunan? Talaga bang bumili ng Ferrari ang binatang ito? At ang CEO ng Ferrari Company, ay nagpunta dito sa Amerika, para i-deliver ng personal ang sasakyan sa kanya. Baliw na ba tayo, o ang mundo ay nababaliw na? Si Kelly rin ay nabigla ng husto. Tumingin siya kay Alex, at idinilat mabuti ang kanyang mga mata, at ang kanyang isip ay blanko. Naramdaman niya na hindi pa rin niya kilala ito ng lubos. Ang totoong pagkatao nito ay isang misteryo pa rin, para sa kanya. "Napakabuti mo," ngumiti si Alex na nagpapakumbaba, at tumango kay Mr. Catulfo. At tumingin kay Harold at nagtanong, "Dinala mo ba ang aking sasakyan?" "Nandito na, nasa labas ito. Pakiusap dito kung Mr. Ambrose." Ang pamilya Phillips ay umatras at nagbigay ng daan. Lumakad sila Alex at nilagpasan sila, patungo sa gate ng villa. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.